Ako si Henning Laersen, dating koronel ng Royal Danish Air Force, at kasalukuyan akong hepe ng personal na seguridad ng kanyang kamahalan Reyna Margrethe II. Sa loob ng 30 taon ng paglilingkod sa royal family, sinamahan ko ang kamahalan sa pagdaan sa mga sandstorm sa gitnang silangan, sa taglamig na aabot sa 40 degrees sa Greenland, at sa mga protesta kung saan sinunog ang mga sasakyan sa tapat ng Amalienborg Palace. Ngunit wala ni isang pagkakataon na naramdaman kong napakabigat ng dibdib ko gaya ng ngayon. Umaga ng ika-17 ng Nobyembre, nakatayo ako sa isang lihim na meeting room sa ilalim ng Christianborg Palace. Sa lumang mesa na gawa sa oak ay may isang makapal na dark red folder. Ang maikling mensahe sa pabalat, opisyal na pagbisita sa Pilipinas, 5 araw. Nagkasalubong ang kilay ko. Pilipinas? Ang kamahalan? Tanong ko. Hindi sinasadyang mapalakas ang boses. Ang ministro ng Ugnayang Panlabas ay ngumiti ng pilit. Opo, Coronel Laersen. Ang kamahalan ay may matinding personal na hangarin na pumunta roon. Agad na pumasok sa isip ko ang mga imahe. Ang mga kalsada na puno ng traffic, usok at alikabok. Ang mga tricycle na humaharurot sa gitna ng mga linya nang walang pakialam sa batas trapiko. Ang mga taong nakangiti kahit mahirap, at ang pinakamasahol, ang mga political dynasty na tila may kapangyarihan pa rin sa saligang batas sa ika-21 siglo. Lahat ay kabaliktaran ng pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko. Ang aming Denmark ay may pinakamatandang royal family sa Europa mula pa noong 936, ngunit ito ay ginawa naming isang demokratikong monarkiya. Ang aming reyna ay isang magandang simbolo lamang. Nagbibisikleta siya para mamili sa supermarket. Siya mismo ang nagbubukas ng Christmas light. Mahal siya ng mga tao dahil katulad namin siya, hindi dahil mas mataas siya kaysa sa amin. Samantalang ang Pilipinas, sa tingin ko, at ng karamihan sa mga Europeo, ay isang bansa na nakaluhod pa rin sa paggalang sa kanilang mga lider, isang bansang puno ng korupsyon at nepotismo, kung saan ang mga politiko ay nananatili sa kapangyarihan sa loob ng henerasyon. Para sa akin, ito ay isang buhay na fossil ng isang sistemang dapat ay nasa museo na. Ilang beses ko nang nasabi sa aking mga kasamahan sa NATO Security Unit, sa loob ng 10 taon babagsak ang sistema sa Pilipinas. Nagprotesta na ang mga bagong henerasyon, nagbago na ang panahon, at ngayon, ang aking reyna, na inialay ko ang buhay ko para protektahan, ay pupunta upang matuto mula sa isang bansa na matagal ko nang hinahamak. Itinaas ko ang kamay ko at tinakpan ang mukha ko. Parang may bato na nakadagan sa dibdib ko. Alam ba ng kamahalan na ang Pilipinas ay may mga isyu pa rin sa political repression at extrajudicial killings? Tanong ko ng mahina. Nagbuntong hininga ang ministro. Alam niya, at matindi ang kanyang interes. Sabi niya, marahil may nakalimutan tayo sa Denmark na dati nating taglay at nawala na ngayon. Ang pahayag na iyon ang nagpatigil sa akin. Kilala ko ang kamahalan mula pa noong Crown Princess pa lamang siya. Madalas niyang sinasabi sa akin, Henrik, sa tingin mo ba talaga mahal pa tayo ng mga taga-Denmark o ginagalang lang tayo dahil sa nakasanayan? Hindi ko kailanman nasagot iyon. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking pribadong opisina sa bahay. Binuksan ko ang computer at naghanap ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. Ang unang imahe na lumabas ay ang pulutong ng milyon-milyong nagbibigay galang sa isang yumaong lider na iginagalang ng masa. Ang imahe ng buong bansa na nakaitim ng mahigit 1 taon. Ang imahe ng mga bata na nakaluhod sa tapat ng retrato ng isang pambansang ina. Isinara ko agad ang computer. Naramdaman ko ang pagkatakot nang hindi ko namamalayan. Kinuha ko ang makapal na aklat na nabasa ko noong nag-aaral ako ng political science. Sa pahina 247, nakasulat, ang mga institusyon na may kapangyarihan pa rin sa politika sa panahon ng demokrasya ay madalas na humahantong sa hidwaan at pagkahuli. Tumango ako. Tama ang aklat. Hindi ko alam na sa loob lang ng ilang araw, ang aklat na ito ay itatapon ko sa basurahan at hihingi ako ng tawad dito sa loob-loob ko. Umaga ng pag-alis, ang malaking puting Airbus A300 ng Royal Flight ay nakaparada sa Vongstoft Air Base. Ang bandila ng Denmark at ng Pilipinas ay magkatabi. Sinalubong ko ang kamahalan sa aking full dress uniform. Ngumiti siya ng bahagya at bumulong sa aking tainga. Henrik, huwag kang mag-alala. Hindi ako pupunta para manghamak. Pupunta ako para hanapin ang bagay na baka nakalimutan na natin. Umakyat sa himpapawid ang eroplano.
Tumingin ako sa labas ng bintana. Lumiliit ang Copenhagen. Napakabigat ng dibdib ko, na para bang lumilipad ako sa isang lupain kung saan ang lahat ay baligtad. Hindi ko alam na sa loob lang ng ilang oras, paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, ang pinto na matagal ko nang isinara sa puso ko ay bubuksan ng napakahinhin ng isang Pilipino at hindi na ito maisasara pa magpakailanman. Lumapag ang Royal Plane sa Naiya bandang 7:47 ng gabi, oras doon. Bumaba ako sa hagdanan ng may pag-iingat. Ayon sa instinct ng isang sundalo, ang init at halumigmig ay agad na bumalot sa katawan ko na parang basang kumot kahit gabi na. Ang pawis ay tumulo sa leeg ko. Nakahanay ang mga opisyal ng Pilipinas na nakasuot ng malinis na puti. Lahat sila ay nagbigay galang na may ngiting tila sobrang lapad. Napakunot ang noo ko. Hindi ba sila napapagod buong araw sa ganoong ngiti? Isip-isip ko. Ang hepe ng Philippine Security Team, si Coronel Victor Panganiban, ay lumapit sa akin. Nagbigay galang siya at inilahad ang kamay para makipagkamay. Napakapala kaibigan. Welcome to the Philippines, Coronel Laersen. Ang Ingles niya ay nakakagulat na malinaw. Tumango ako ng malamig. Salamat. Habang papunta sa bagahe, nakita ko ang isang dambuhalang welcome banner. Isang malaking mensahe sa wikang Danish, Velkommen til Pilipinas, Dronning Margrethe II. Natigilan ako. Walang bansa sa Asya ang kailanman naghanda ng banner sa Danish para sa aming reyna. Kahit ang Japan ay Ingles lamang ang ginamit. Ngunit naisip ko pa rin na isa lang itong palabas para lamang manuyo. Isang mahabang convoy ng mga itim na Toyota Alphard ang naglabas sa amin mula sa airport. Sumakay ako sa harap, sa tabi ng driver, upang bantayan ang ruta ayon sa protocol. Pagkalabas namin sa expressway, bumuhos ang ulan na parang guguho ang langit. Tigil na tigil ang traffic sa loob ng 1 kilometro. Nagbuntong hininga ako ng malakas. Ito ang pinakakinatatakutan ko, bulong ko sa Danish. Ang driver, isang pulis trapiko na may ranggong lieutenant, ay lumingon at ngumiti. Normal lang po iyan sir kapag umuulan sa Maynila. Pero huwag kayong mag-alala, makakarating din tayo sa hotel. Patuloy siyang nakangiti kahit halos kalahating oras na kaming hindi gumagalaw. Tumingin ako sa labas ng sasakyan. Isang tricycle driver ang huminto sa tabi namin. Inalis niya ang kapote, binuksan ang backpack, at kumuha ng isang kahon ng tapsilog at hati. Hati-hatiin niya iyon sa mga pulis na nagmamanigulan ng trapiko. Masayang tinanggap ng pulis ang pagkain at lumapit sa bintana ko. Sir Coronel, gutom po ba kayo? Mainit na tapsilog, tikman niyo po. Natigilan ako. Walang pulis sa Copenhagen ang gagawa ng ganoon magbigay ng pagkain sa isang VIP car na nakatigil sa gitna ng kalsada. Itinaas ko ang kamay ko para tumanggi. Salamat, wag na. Ngunit nagsimulang maging kakaiba ang pakiramdam ko. Bakit naghahati ng pagkain ang mga tao sa gitna ng matinding traffic? Bakit walang bumubusina? Bakit walang nagmumura? Makalipas ang halos 1 oras, gumalaw na ang convoy. Nakadating kami sa hotel bandang hating gabi. Sinuri ko ang seguridad sa paligid ng Royal Suite. Bago ako umalis sa silid, mahinang nagsalita ang kamahalan. Henrik, hindi ka makakatulog ngayong gabi dahil sa traffic, hindi ba? Ngumiti ako ng pilit. Humihingi po ako ng paumanhin, kamahalan. Akala ko po ay mas maayos ang sistema ng trapiko sa Maynila. Mahinang tumawa ang reyna. Minsan, ang kaguluhan sa labas ay nagtatago ng kapayapaan sa loob. Subukan mong obserbahan. Nagbigay galang ako at umalis, ngunit ang salita niya ay nanatili sa isip ko buong gabi. Kinabukasan, ang orihinal na schedule ay makikipagkita sa Presidential Museum sa ganap na 10 ng umaga, ngunit bandang 8:30 ng umaga, lumapit sa akin ang personal na kalihim ng reyna nang may nag-aalalang mukha. Nagbago po ang isip ng kamahalan. Paano po? Gusto niyang pumunta agad sa Baguio. Halos matumba ako. Baguio? Ngayon din? Walang advance notice? Ito ang bangungot ng bawat security head sa buong mundo. Agad akong nakipag-ugnayan sa Philippine team. Si Coronel Victor, nakasasabi pa lang din sa balita, ay ngumiti ng maluwag. Walang problema sir. Kailanman gustong pumunta ng kamahalan, dadalhin namin siya agad. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Pero, paano ang seguridad? Handa na ba ang helicopter? Ligtas na ba ang ruta? Tumawa siya ng mahina. Sir Coronel, Pilipinas ito. Kung saan man gustong pumunta ng kamahalan, magtutulungan ang mga tao para maging ligtas ito. Akala ko nagbibiro siya.
Ngunit makalipas ang 2 oras, 2 helicopter ng Philippine Air Force ang nakaparada sa amphitheater ng Malacanang. Isa pang C-130 ang handang lumipad patungong Baguio. 30 karagdagang Filipino security personnel ang dumating nang walang reklamo. Nakatayo ako roon, tulala. Sa Denmark, kung biglang magpapalit ng plano ang Reyna, aabutin ng hindi bababa sa 3 araw ang koordinasyon. Umalis ang eroplano sa Villamor Air Base bandang 11:47 ng umaga. Habang lumilipad, nagsalita ang kamahalan sa akin ng mahina ngunit may bigat. Henik, nagtaka ka na ba kung bakit nakaligtas ang ating royal family sa loob ng 1,000 taon samantalang nawala na ang iba pang mga royal family sa Europa? Natahimik ako dahil hindi ko pa iyon naisip. Tumingin ang kamahalan sa labas ng bintana. Ang puting ulap ay lumilipad sa gilid ng pakpak ng eroplano. Marahil ang sagot ay wala sa Copenhagen. Marahil ay narito sa lupain na binaliwala natin. The Omesa. Now. In fact, they remain. Lumapag ang eroplano sa Baguio Airport bandang 1:05 ng hapon. Patuloy ang ambon. Isang van lang ang naghihintay. Walang mahabang convoy, walang police escort, walang road closure. Isang matandang lalaki lamang na may puting buhok ang nakatayo. May hawak na isang puting silk umbrella, nagbigay galang at nagsalita sa Danish na may bahagyang maling bigkas. Maligayang pagdating sa Baguio, kamahalan. Tiningnan ko siya at naramdaman kong umikot ang buong mundo. Dahil ang matandang lalaki na iyon ay isang dating sundalo ng Philippine Presidential Guards na nagsanay sa Denmark 50 taon na ang nakalipas. At ngayon, siya ang naghihintay sa aking Reyna na may iisang silk umbrella at ang pinakamainit ng ngiti na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi ko pa alam na ito ang simula ng pagbaliktad ng lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob lang ng ilang oras. Ang lumang van ay humarurot sa ulan sa maputik na kalsadang kulay pula. Walang bulletproof na proteksyon, walang sasakyang nauna, walang sasakyang sumunod. Driver lang namin, si Lolo Ben, 70 anyos, na kumikinang ang gintong ngipin sa tuwing tumitingin sa rearview mirror. Tiningnan ko ang mapa sa tablet ko. Ang patutunguhan. Barangay Kalinaw sa bundok, isang maliit na pamayanan na wala maging sa normal na bersyon ng Google Maps. Saan tayo pupunta? Tanong ko kay Coronel Victor na sumama sa biyahe. Titingnan natin ang proyekto ng ina ng bayan. Maikling sagot niya. Pagkatapos ay lumingon siya at nakipag-usap kay Lolo Ben sa isang malakas at masayang dialektong Hiligaynon. Lalong lumakas ang ulan. Ang kalsada ay naging isang kulay pulang sapa. Umalog ang van kaya kinailangan ng kamahalan na kumapit sa upuan. Mag-uutos na sana akong huminto, ngunit itinaas ng kamahalan ang kanyang kamay para pigilan ako. Henik, hayaan mo na. Gusto kong makita ang totoo. That's all friends of Givens of Daclays. Makalipas ang 45 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay na yari sa kahoy. Isang hand-painted na wooden sign ang nakasulat. Sentro ng pag-aaral ng bayanihan sa bukid, Barangay Kalinaw sa bundok. Walang ribbon cutting, walang stage, walang bandila. Mga estudyante lamang na nakasuot ng puti at asul ang nakahanay sa ilalim ng ulan. Lahat sila ay nagbigay galang at sabay-sabay na kumanta ng Bayan Ko sa malinaw at matinis na boses sa gitna ng ulan. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw dahil hindi ko pa nakita ang sinumang bata sa Denmark na tatayo sa ulan para kantahan ng national song ang Reyna. Ang pinuno ng barangay, si Nanay Elena, mga 60 anyos, ay lumapit sa kamahalan. Inalis niya ang luma at sirang tsinelas at lumuhod sa putik. Iniabot ang isang wreath ng sampagitan na basa sa ulan at itinaas sa itaas ng kanyang ulo. Mabilis na lumuhod ang kamahalan upang itaas ang kamay ni Nanay Elena. Huwag po kayong luluhod. Tumayo na po kayo. The quiet in the nines, that was, umiyak si Nanay Elena. Nangako ako sa aming ina ng bayan na kung makita ko ang isang reyna mula sa ibang bansa, luluhod ako para ipakita sa inyo kung gaano namin kamahal ang aming mga lider. Ang salitang ina ng bayan ay nagpatigil sa akin. Alam kong tinutukoy niya ang yumaong pambansang matriarka. Dinala kami ni Nanay Elena na naglakad sa putik papunta sa palayan. Patuloy ang ulan. Kumuha siya ng isang salakot mula sa tumpok ng dayami at inabot sa kamahalan. Pakisuot po, kamahalan. Kailangan niyo po ito kapag nagtatrabaho sa bukid Pananga sa araw at ulan. Sasalungat na sana ako, ngunit tinanggap ng kamahalan ang salakot ng walang pag-aalinlangan at isinuot iyon. Ang kanyang figura, nakasuot ng light blue dress at ang salakot na kulay kape,
ay nagpatulala sa lahat ng kasamahan ko mula sa Denmark. Tumawa si Nanay Elena. Tawa, napakaganda, parang prinsesa sa kwento. Pagkatapos ay dinala niya kami sa palayan. Tumakbo ang mga bata, sumisigaw, dumating na ang mga kalabaw. 4 na kalabaw ang dinala ng mga bata upang hawakan ng kamahalan ang araro. Ngumiti ang kamahalan at talagang hinawakan ang araro sa putik. Ang kamay na dating humahawak ng paintbrush ay humahawak na ngayon ng araro sa putikan. Pinanood ko mula sa gilid ng palayan, nangangatog. Kung lalabas ang larawang ito, ang pamagat sa European media ay Danish Queen, pinaglalaruan na magsasaka sa isang third world country. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa akin sa paghinga. Lahat ng mga tao sa paligid ng palayan, bata man o matanda, ay sabay-sabay na lumuhod sa putik. Itinaas nila ang kanilang mga kamay bilang paggalang sa kamahalan na nakatayo, nakasuot ng salakot at humahawak ng araro. Walang nag-utos, walang seremonya, walang live camera. Ang tanging tunog ay ang ulan at ang pag-iyak ni Nanay Elena. Salamat po at nakita niyo ang tunay na buhay namin, sabi niya. Lumingon ang kamahalan sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumula. Mahina siyang nagsalita sa Danish na ako lang ang nakarinig. Henrik, nakikita mo ba? Ito ang bagay na wala na tayo sa Denmark. Nakatayo ako roon. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng pinakamabigat na katotohanan sa buhay ko. Bandang 3 ng hapon, tumigil ang ulan. Dinala kami ng mga tao sa learning center. Isang maliit na batang lalaki, wala pang 10 anyos, ang lumapit sa akin at iniabot ang isang drawing book. Sa drawing ay ang isang pambansang leader na nakatayo, may hawak na araro. Sa tabi niya ay ang isang matandang reyna na may puting buhok, nakasuot ng blue coat at nakangiti, nakasuot ng salakot. Nanginginig ang boses ng batang lalaki. Ipininta ko po para sa inyo, reyna ng Denmark. Ngayon po, para na po kayo sa aming ina ng bayan. Kinuha ko ang drawing book nang nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kinagabihan, kumain kami sa isang nipahot. Ang pagkain ay budol fight, walang kutsilyo o tinidor, kutsara at kamay lang. Si Nanay Elena mismo ang nagsilbi ng pinakbet sa kamahalan at umupo sa tabi niya ng walang takot sa royal protocol. Ikinuwento niya na bago ang taong 1995, ang nayon na ito ay napakatuyo kaya umalis ang lahat ng tao hanggang sa personal na dumating ang ina ng bayan. Umupo siya sa ilalim ng punong tamarind na ito at nakipag-usap sa mga tao. Nagturo siya ng sustainable farming. Sabi niya, "Huwag kayong yayaman sa lungsod. Yumaman kayo sa inyong pinagmulan." Ngumiti si Nanay Elena, muling umiiyak. Ngayon dumating ang reyna mula sa malayo at nakita kami. Hindi ko maipaliwanag ang saya. Natahimik ang kamahalan sa buong oras, hinahaplos ang drawing book ng bata. Nang gabing iyon, habang pabalik sa hotel sa Baguio, isang pangungusap lang ang sinabi sa akin ng kamahalan. "Henrik, bukas, maaari mo bang ayusin na makita ko ng personal ang president?" Sumagot ako ng hindi nag-iisip, "Opo, kamahalan." Dahil ng gabing iyon, ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng 58 taon ay hinugasan ng ulan ng Baguio. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Ang tinatawag nating modernidad sa Denmark ay baka isa lang walang laman na balat, samantalang ang tinatawag nating pagkahuli dito ay puno ng pagmamahal na mas mainit at mas malalim kaysa sa naranasan ko. At hindi ko pa alam na ito ay simula pa lamang simula ng paggawa ng reyna ng Denmark ng isang bagay na magpapamangha sa buong royal family ng Europa at magpapaluhod sa akin sa harap ng lupain ng Pilipinas nang may tunay na paggalang sa unang pagkakataon sa buhay ko. Umaga ng 3 araw ng pagbisita, nagising ako ng 5 ng umaga. Ang satellite phone mula sa Copenhagen ay tumunog ng walang babala. Ang personal na assistant ng reyna ay tumawag ng nanginginig ang boses. "Coronel Layersen, may malubhang problema." Hinawakan ko ang telepono ng mahigpit hanggang sa pumuti ang buko-buko ko. "Sabihin mo, ang Radical Left-Wing Party ay nagsumite ng motion sa parlamento para magdaos ng referendum upang buwagin ang monarkiya sa susunod na taon. Ang dahilan? Ang royal institution ay isang pabigat sa badyet at salungat sa modernong mga halaga. Ngayon, mayroon na silang halos 60% na suporta batay sa huling poll. Bumagsak ang puso ko. Ang royal family ng Denmark ay nagtagal mula pa noong 936, dumaan sa mga digmaan, sa pananakop ng Nazi, sa maraming pagbabago ng saligang batas. Ngunit ngayon, iboboto ng sarili nitong mamamayan
na mawala na ito sa kasaysayan. Paano ang media? Nagkakagulo po. BBC, Le Monde, Bild, lahat ng news agencies ay naghihintay ng mga larawan ng pagbisita sa Pilipinas. Kung masama ang larawan, kung mukhang natututo ang reyna natin sa isang outdated system, magiging perpektong gasolina ito para sa mga kalaban. Ibinaba ko ang telepono at tumayo sa harap ng silid ng reyna. Pakiramdam ko ay pasan ko ang bigat ng 1,000 taon na trono sa aking balikat. 8 ng umaga, tinawag ako ng kamahalan para sa pribadong pakikipagkita. Nakaupo siya sa gilid ng balkoni ng hotel sa Baguio, tanaw ang umaagos na ilog Agno. "Henrik, alam mo na ba ang tungkol sa atin?" "Opo, kamahalan. Kung ayaw na ng Denmark ng royal family, handa akong magbitiw sa trono." Agad akong lumuhod. "Humihingi po ako ng paumanhin, kamahalan. Hindi po maaari." Itinaas ng kamahalan ang kamay niya para patayuin ako at kinuha ang salakot na bigay ni Nanay Elena kahapon at inilagay sa ibabaw ng oak table. Ngunit kung mahal pa tayo ng mga tao, kailangan nating patunayan sa kanila na may halaga pa tayo, hindi lang bilang isang simbolo, kundi bilang isang tao na handang magsakripisyo para sa kanila. Patuloy niya sa pinakamabigat na boses na narinig ko. "Ngayon pupunta tayo para makita ang Pangulo sa Palasyo ng Kapayapaan at gagawin ko ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinumang reyna ng Denmark." Hindi ako nangahas magtanong kung ano iyon. Tanghali, dinala kami ng royal helicopter sa Palasyo ng Kapayapaan. Malamig ang hangin, makapal ang fog. Ang simpleng puting wooden retreat ay nakatayo ng matatag sa gitna ng namumukadkad na mga bulaklak sa hardin. Walang red carpet, walang brass band. Ang mga katutubo lamang na nakasuot ng makukulay na traditional clothing ang naghihintay. Lahat sila ay nagbigay galang nang bumaba ang kamahalan mula sa helicopter. Ang kasalukuyang leader ay nakatayo sa harap ng retreat, nakasuot ng malinis na puting Filipiniana. Ibinaba ng kamahalan ang kanyang ulo ng mas mababa kaysa sa dati at nagsalita sa malinaw na Tagalog na nakakagulat sa akin. "Dumating po ako bilang isang mag-aaral. Hinihiling ko po, turuan niyo po ako." Ngumiti ang leader at sumagot sa Ingles na may mainit na Filipino accent. "We are all students of our people, Your Majesty." Pagkatapos ay dinala niya ang kamahalan sa hardin. Ipinakita niya ang bawat halaman na siya mismo ang nagtanim. Ikinuwento niya ang mga pagbisita niya sa mga katutubo sa pinakamabigat na ulan. Ikinuwento niya kung paano siya naipit sa putikan kasama ang mga tao sa loob ng 3 oras. Nakikinig ang kamahalan ng buong atensiyon, hinahaplos ang mga petal ng bulaklak. Pagkatapos ay nagtanong ang kamahalan ng tanong na halos sumabog ang puso ko. "Paano po ninyo nagawang mahalin kayo ng ganoon ng inyong mamamayan, samantalang ang aking royal family ay itatapon na ng aking mamamayan?" Huminto sa paglalakad ang leader. Tumingin siya sa mga bundok na nababalutan ng fog at sinabi ang isang pangungusap na hindi ko kailanman malilimutan sa buong buhay ko. "Dahil hindi kami kailanman tumayo sa itaas ng mamamayan, palagi kaming lumalakad sa ilalim ng kanilang mga paa upang isang araw itataas nila kami sa kanilang balikat ng kusa. This while Guyvers a Guyver a band." Natahimik ang kamahalan ng matagal. Namumula ang kanyang mga mata. Kinagabihan, nakaupo kami sa wooden lounge, walang media, walang kamera, 2 matataas na pinuno at ako lamang. Kinuha ng leader ang isang salakot mula sa isang basket, isang salakot na hinabi mismo ng mga katutubo at isinuot iyon sa kamahalan. "Ito ang korona ng mga Pilipino. Hindi ito ginto, kundi pagmamahal ng mamamayan." Ibinaba ng kamahalan ang kanyang ulo at tinanggap ang salakot, nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Bago umalis, ang huling pangungusap ng leader sa kamahalan. "Kung mahal pa kayo ng mamamayan ng Denmark, ipakita niyo sa kanila na handa kayong isakripisyo ang lahat para sa kanila, gaya ng ginagawa namin dito araw-araw." Habang pabalik sa Baguio sakay ng helicopter, nakaupo ang kamahalan ng tahimik, mahigpit na hawak ang salakot at mahinang nagsalita sa akin. "Henrik, bukas, gagawin natin ang isang bagay na hindi pa nakikita ng mundo at kailangan mo akong tulungan." Nagbigay galang ako. "Opo, kamahalan. Ngunit alam ko sa puso ko na ang bukas ay magiging araw kung kailan magbabago ang royal family ng Denmark magpakailanman at maging ako." Umaga ng ika-4 na araw, ang pinakamalakas na ulan sa buong linggo. Madilim ang langit na parang sais ng gabi. Ang orihinal na schedule ay pagbisita sa isang paaralan sa lungsod ng Baguio. Ngunit 7 ng umaga,
Tinawag ako ng kamahalan sa kanyang suite sa pinakataas na palapag ng hotel. Nakatayo siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang salakot na bigay ng leader kahapon ay nakapatong sa isang Nara table sa tabi niya. Henrik, pupunta tayong muli sa Barangay Kalinaw sa bundok ngayon. Natigilan ako. Kamahalan, ngunit napakalakas ng ulan, napakadulas ng kalsada. Lumingon ang kamahalan sa akin. Ang kanyang mga mata ay matatag kaya hindi ako nangahas na salungatin ang kanyang hangarin. Kailangan kong makita ng mga tao na ang reyna mula sa Denmark ay hindi natatakot sa ulan. Agad kong naintindihan kung ano ang ginagawa niya. Ginagawa niya ang sinabi ng leader kahapon. Ipakita sa mamamayan na handa tayong isakripisyo ang lahat para sa kanila. 8 to 10 ng umaga, umalis sa hotel ang parehong van. Walang police escort, walang road closure. Isang van lang at isang helicopter na lumilipad sa itaas ng ulap dahil napakalakas ng ulan para lumipad ng mababa. Habang naglalakbay, napakadulas ng kalsada kaya nagpapaliko-liko ang van. Si Lolo Ben, ang driver, ay pinawisan. Kamahalan, kung dumating tayo sa puntong hindi na kaya ng sasakyan, maglalakad na lang po ako, sabi ng kamahalan. Halos matumba ako. Ang reyna ng Denmark, 82 anyos, maglalakad sa putikan sa ilalim ng walang tigil na ulan. 9:45 ng umaga, tigil na tigil ang sasakyan sa harap ng pasukan ng nayon. Ang baha ay humaharang sa kalsada. Hindi na talaga kaya ng sasakyan. Lumingon si Lolo Ben sa kamahalan nang may nagulat na mukha. Ang paglalakad na lang po ang tanging paraan, kamahalan. Tumango ang kamahalan at kinuha ang salakot at isinuot iyon. Nagmamadali akong bumaba ng sasakyan. Maglalabas ako ng payong para sa kanya, ngunit itinaas ng kamahalan ang kanyang kamay para pigilan ako. Huwag kang magpayong, Henrik. Kailangan nating mabasa ng ulan, gaya ng mga tao. Agad siyang bumaba ng sasakyan. Ang kanyang matataas na puting sapatos ay lumubog sa putikan, halos hanggang sa kanyang paa. Ang ulan ay napakalakas kaya halos hindi ko na makita ang daan. Ang mga tao sa nayon na nakakita sa kanya ay tumakbo palabas ng kanilang mga bahay. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita ang matandang reyna mula sa ibang bansa ay naglalakad sa ulan, sa putikan, papunta sa nayon. Tumakbo si Nanay Elena palabas, walang tsinelas. Ang luha ay humahalo sa ulan. Kamahalan, totoong dumating po kayo? Ngumiti ang kamahalan. Inabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang kamay ni Nanay Elena na puno ng putik. Nangako akong babalik ako at naglakad siya ng diretso sa palayan na binabaha. Daan-daang tao ang sumunod sa kanya. Walang humahawak ng payong para sa kanya. Inalis ng kamahalan ang kanyang sapatos na lubog sa putik, naglakad ng nakayapak sa palayan at lumuhod sa gitna ng palayan na umaabot sa kanyang tuhod ang baha. Lahat ng nasa Danish contingent, kasama ako, ay natulala. Ang reyna ng Denmark ay nakaluhod sa gitna ng putik na palayan sa harap ng mga Pilipino. Kumuha siya ng putik sa pamamagitan ng kanyang dalawang kamay at nagsalita sa malinaw na Tagalog na nagpatahimik sa lahat. Dumating po ako ngayon para matuto sa inyo kung ano ang tunay na kaligayahan. Akala namin na ang aming hige sa Denmark ang pinakamahusay. Ngunit ang tunay na hige ay ang pinuno at ang mamamayan ay handang mabasa ng ulan ng magkasama sa pinakamabigat na araw. Umiyak ang buong nayon. Lumuhod si Nanay Elena sa tabi ng kamahalan. Niyakap siya ng mahigpit hanggang sa madumihan ng putik ang kanyang light blue dress. Ang batang lalaki na nagbigay ng drawing ay tumakbo sa kamahalan. Inabot niya ang isang bagong salakot na gawa sa hinabing sinulid. Basang-basa na po ang inyo. Naghabi po ako ng bago. Tinanggap ng kamahalan ang salakot na iyon at isinuot at yumuko upang halikan ng marahan ang noo ng bata. Ang larawang iyon ay kinunan ng mga tao gamit ang kanilang mga cellphone at mabilis na naipasa. 10 ng umaga, ang larawan ng reyna ng Denmark na nakaluhod sa gitna ng putik na palayan, nakasuot ng salakot, at yumayakap sa isang Pilipino ay napost sa social media sa buong mundo sa loob lang ng isang oras. Danish Queen in PHI, nagtrend sa hasyon sa buong mundo. Salakot Queen ay #2. Ang Danish media na naghahanda ng pag-atake ay natulala. Sa halip na isang larawan ng reyna na natututo mula sa isang outdated system, ito ay naging larawan ng isang reyna na nagbigay ng kanyang karangalan para sa mga mahihirap. Tanghali, ang poll sa Denmark na dating 58% pabor sa pagbuwag ay naging 72% pabor sa royal family sa isang gabi. Ang radical left-wing party ay naglabas ng pahayag na binabawi ang motion.
nakita namin na ang royal institution ay nananatiling puso ng mamamayan. Dong 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 dong. The dong 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 dong. Dong 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 dong. Nakatayo ako. Pinagmamasdan ang telepono. Nanginginig ang mga kamay. Tumutulo ang luha nang hindi ko namamalayan. Lumingon sa akin ang kamahalan mula sa gitna ng palayan. Ngumiti siya ng pinakamalawak na nakita ko sa loob ng 30 taon. Henrik, nakikita mo? Minsan, ang pagluhod ay hindi pagsuko, kundi ang pag-angat ng sarili sa pinakamataas. Lumuhod ako sa putik sa tabi niya. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, lumuhod ako sa harap ng sinuman bukod sa aking reyna. Ngunit sa pagkakataong ito, lumuhod ako sa harap ng lupain ng Pilipinas at sa harap ng katotohanan na matagal ko nang tinanggihan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit ang puso ko ang pinakamainit sa buong buhay ko. 3 ng hapon, patuloy ang walang awang ulan, ngunit ang balita mula sa Copenhagen ay dumating na parang ipo-ipo. Ang satellite phone ko ay walang tigil sa pag-vibrate. Mensahe mula sa punong ministro ng Denmark. Iniligtas na ng reyna ang trono. Hinihiling na bumalik agad. Naghihintay ang mga tao. Mensahe mula sa Amalienborg Palace. Puno ng mga bandila at pulang rosas ang lahat ng kalsada sa Copenhagen. Ang mga tao ay umaawit ng pambansang awit. Umiiyak ang buong lungsod. Mensahe mula sa BBC. Ang larawan ng reyna ng Denmark na nakaluhod sa putik na palayan sa Pilipinas ay naging historical image of the 21st century. Nakatayo ako sa gitna ng palayan na lubog sa tubig hanggang tuhod. Binasa ko ang bawat mensahe sa kamahalan. Tahimik siyang nakinig at mahinang nagsalita. Henrik, nagsisimula pa lang tayo. Lumingon siya sa mga tao na nakatayo sa ulan sa paligid niya at muling nagsalita sa Tagalog. Nangangako ako sa inyong lahat. Ang mga natutunan ko rito, dadalhin ko at ipaparamdam ko sa bawat mamamayan ng Denmark. Ang mga tao ay tumahimik. Pagkatapos, muling lumuhod si Nanay Elena. Sa pagkakataong ito, sumunod ang lahat. Hindi sila lumuluhod sa reyna ng Denmark, kundi sa pagmamahal na tumawid sa mga karagatan. Kinagabihan, lumipad kami pabalik sa Maynila sakay ng Royal Helicopter. Habang lumilipad, sumulat ang kamahalan ng isang maikling sulat kamay. Sumilip ako sa nilalaman. Ang pinakadakilang royal family ay hindi sinusukat sa korona ng ginto, kundi kung handa silang alisin ang koronang iyon upang isuot ang korona na mula sa puso ng mamamayan. Lumapag ang eroplano sa Naya bandang 7:40 ng gabi. Akala ko, mga sasakyan lang ang sasalubong sa amin, ngunit ang nakita ko ay nagpatigil sa akin sa paghinga. Ang buong Naiya Terminal ay patay ang lahat ng ilaw, tanging ang milyon-milyong candlelight na hawak ng mga empleyado at ordinaryong mamamayan ang nakita. Lahat sila ay nakahanay mula sa pinto ng eroplano hanggang sa labasan. Nagbigay galang silang lahat. Walang banner, walang bulaklak. Ang tanging tunog ay ang awiting Pilipinas kong mahal na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Lumingon ako sa kamahalan. Umiiyak siya. Lumapit sa akin si Coronel Victor. Nagbigay galang siya at bumulong. Alam na po ng mga Pilipino, sir. Gusto nilang sabihin sa reyna na hindi na po siya bisita. Kapatid na po namin siya. Bumaba ang kamahalan sa hagdanan ng eroplano ng paunti-unti. Ang kanyang mga paa na walang sapin na may putik pa mula sa palayan ng Baguio. Nagbigay galang siya bilang tugon sa lahat ng naghihintay. Habang papunta sa hotel, sinabi ng kamahalan sa akin, Henrik, makipag-ugnayan ka sa palasyo ngayong gabi. Sabihin mo sa kanila na hindi tayo babalik sa Denmark bukas. Mananatili tayo ng 2 araw pa dahil may kailangan pa tayong gawin. Naguluhan ako. Ano pa po, kamahalan? Ngumiti siya. Kinuha niya ang salakot at isinuot. Pupunta tayo para magbigay galang sa pambansang ina sa palasyo at maglalakad tayo ng nakayapak gaya ng pagpunta niya sa mamamayan. Verki Davlida. Umiyak ako nang hindi ko namamalayan. Nang gabing iyon, sumulat ako ng resignation letter bilang hepe ng seguridad at sumulat ako ng isang bagong liham hinihiling ang pahintulot na maglingkod sa pundasyon Royal Family ng Pilipinas bilang isang foreign volunteer. Hindi ko alam kung kanino mapupunta ang liham na iyon, ngunit alam ko na handa akong tanggalin ang Danish uniform at isuot ang damit ng magsasaka ng Pilipinas kung kailangan ng 2 pinunong iyon na gawin ko iyon. Umaga ng 5 araw, tumigil ang ulan, ang langit ay maliwanag. Naglakad ang kamahalan ng nakayapak mula sa hotel patungo sa palasyo, isang distansyang 7 kilometers. Daan-daang libong tao ang sumunod sa likod niya. Walang nag-utos, walang pumilit. Naglalakad ako sa tabi niya,
nakayapak din. Ang putik mula sa palayan ng Baguio ay nakadikit pa rin sa ilalim ng aking mga paa mula pa kahapon. Habang naglalakbay, isang maliit na bata ang tumakbo patungo sa kamahalan. Inabot niya ang isang bulaklak ng lotus. Para po sa reyna na tumatanggap sa mamamayan, gaya ng aming ina ng bayan, tinanggap ng kamahalan ang bulaklak at muling hinalikan ng marahan ang bata. Ang larawang iyon ay na live broadcast sa buong mundo. Sa Denmark, milyon-milyong tao ang nagtipon sa harap ng Amalienborg Palace. May hawak na banner na nakasulat, "Mahal namin kayo, gaya ng pagmamahal ng mga Pilipino sa kanilang leader." At sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang bandila ng Pilipinas ay itinaas sa tabi ng bandila ng Denmark ng mga mamamayan ng Denmark mismo. Nakatayo ako, pinagmamasdan ang larawang iyon sa telepono, at lumingon sa kamahalan na naglalakad ng nakayapak para magbigay galang. Naunawaan ko na kung bakit nakaligtas ang mga lider ng Pilipinas sa loob ng mahabang panahon, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pagmamahal na mas dakila kaysa sa anumang kapangyarihan. At ngayon, ang royal family ng Denmark ay nakatanggap ng parehong pagmamahal mula sa lupain na minsan naming hinamak. Nagbigay galang ako sa lupain ng Pilipinas sa puso ko at sumunod sa kanya ng nakayapak ng may pusong puno. Dahil mula ngayon, hindi na lang ako taga Denmark. Ako ang taong muling isinilang sa lupain na tinatawag na Pilipinas. Ika, 6 na araw ng pagbisita. Ang kamahalan ay naglakad ng nakayapak sa puting marble stairs ng palasyo. Nakasuot siya ng puting terno. Sa kanyang ulo, walang gintong korona, tanging ang salakot na basa sa putik na tuyo na ngayon. Naglakad ako sa likod niya, nakayapak. Ang Danish uniform na dating ipinagmamalaki ko ay nakatiklop sa isang bag. Nakasuot ako ng barong Tagalog at pantalon na parang mga tao sa barangay Kalinaw sa bundok. Sa loob ng kapilya ng palasyo, tahimik. Ang tanging tunog ay ang ulan na tumatama sa glazed tile roof. Lumuhod ang kamahalan sa harap ng relikwary ng pambansang ina at yumuko ng 3 beses isang tunay na pagluhod kung saan ang noo ay dumikit sa malamig na marble floor. Nakatayo ako roon, puno ng luha. Ang reyna ng Denmark ay nagbibigay galang sa isang yumaong leader ng Pilipinas sa pinakamababang posisyon na nagawa ng isang Royal European. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo at nagsalita sa Tagalog, mabagal ngunit malinaw ang bawat salita. Akala ko po na ang Denmark ang pinakamasayang bansa sa mundo. Ngunit natuklasan ko na ang tunay na kaligayahan ay wala sa pera o matataas na gusali, kundi nasa puso ng mamamayan na nagmamahal sa kanilang pinuno at sa pinuno na nagmamahal sa mamamayan ng higit sa sarili niyang buhay. Ngayon po, humihingi ako ng basbas sa inyo upang magkaroon din ng Denmark ng pagmamahal na tulad nito kahit isang bahagi lang ng ibinigay nyo sa mga Pilipino. This was a more and heaven houses and fader. Nanatili siyang tahimik ng matagal hanggang sa marinig ko na lang ang tunog ng ulan at ang sarili niyang pag-iyak. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo. Inalis ang salakot, inilagay sa harap ng reliquary at nagbigay ng huling paalam. Nang tumayo siya, nakita ko ang pinakamapayapang mukha na nakita ko sa loob ng maraming dekada. Habang papalabas ng kapilya, huminto siya sa harap ng isang dambana at mahinang nagsalita sa akin. "Henrik, alam mo ba kung bakit napakaganda ng dambanang ito? Dahil hindi ito ngumingiti ng iba sa mayaman o mahirap. Ngumingiti ito sa lahat ng pantay-pantay. Iyan ang kailangan nating matutunan." Kinagabihan, bumalik kami sa hotel, ngunit hindi para magpahinga. Nagpatawag ang kamahalan ng isang emergency meeting ako, si Coronel Victor at 2 pang opisyal ng Pilipinas. Inilagay niya ang salakot sa gitna ng mesa at nagsalita ng may matatag na boses. "Bukas, bago tayo bumalik sa Denmark, magpapatawag ako ng press conference sa NAIA at magsasabi ako ng isang pangungusap na hindi pa nasasabi ng sinumang Royal European." Nagtanong ako ng nanginginig. "Ano po iyon, kamahalan?" Tumingin siya ng diretso sa akin. Sasabihin ko na hindi na ako karapat-dapat magsuot ng gintong korona dahil natagpuan ko na ang tunay na korona, ang korona mula sa puso ng mamamayan ng Pilipinas. At aalisin ko ang korona ng Denmark sa harap ng buong mundo at isuot lamang ang salakot na ito. Agad akong lumuhod. "Kamahalan, iyon po ay magpapatingin sa royal family ng Denmark na talunan." Itinaas niya ang kanyang kamay para patayuin ako at ngumiti. "Hindi, Henrik. Iyon ang magpapabuhay muli sa ating 1,000 taong monarkiya sa isang araw." Nang gabing iyon,
Hindi ako nakatulog. Umupo ako at sumulat ng liham sa aking anak sa Denmark. Aking anak, tinuruan kita na ang lakas ay ang pagiging matigas, ang pagtayo ng diretsyo. Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay na lakas ay ang pagiging handang yumuko upang ang iba ay makatayo. Umaga ng huling araw, Naiya Airport. Walang red carpet, walang marching band. Daan-daang libong mamamayan lamang ang naghihintay. May hawak na bandila ng Denmark na nakatali sa bandila ng Pilipinas. Lumabas ang kamahalan ng nakayapak, nakasuot ng puting terno. Sa kanyang ulo, ang lumang salakot. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Tumingin ng diretsyo sa mga kamera na nagli-live broadcast sa buong mundo. Nagsalita muna siya sa Danish. Mahal na mamamayan ng Denmark, akala ko tayo ang pinaka-perpektong bansa. Ngunit ang 5 araw sa Pilipinas ay nagturo sa akin na ang tunay na perpeksiyon ay kapag ang pinuno ay handang magpakumbaba sa antas ng mamamayan. Pagkatapos, nagpalit siya sa Tagalog. Salamat Pilipinas. Salamat sa pagturo sa akin na ang tunay na korona ay wala sa ulo, kundi nakatago sa puso ng bawat mamamayan. Mula ngayon, hindi na ako magsususuot ng gintong korona. Isusuot ko lamang ang salakot na ito upang paalalahanan ang sarili ko na ang tunay na kadakilaan ay ang pagiging ordinaryong tao para sa mamamayan. Itinaas niya ang salakot sa itaas ng kanyang ulo at isinuot iyon ng may dignidad. Umiyak ang lahat ng tao sa airport. Ang sigaw ng "Mabuhay ang Reyna" ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Nakatayo ako sa tabi niya, umiiyak ng walang tigil. Umakyat ang royal plane mula sa runway. Tumingin ako sa ibaba at nakita kong puno muli ng candlelight ang airport. Lumingon sa akin ang kamahalan at sinabi ang huling pangungusap bago tumagos ang eroplano sa ulap. Henrik, sabihin mo sa mamamayan ng Denmark na mula ngayon, ang kanilang reyna ay wala ng gintong korona, ngunit magkakaroon ng puso na mas malaki kaysa sa anumang korona dahil ang pusong iyon ay hinulma sa Pilipinas. Nagbigay galang ako sa kanya at sa lupain ng Pilipinas na lumiliit sa ilalim ng pakpak ng eroplano. Alam ko na, ang tunay na himala ay wala sa pagpapanatili ng trono mula sa sinaunang panahon, kundi sa pagiging handang matunaw ang trono na iyon sa pagmamahal mula sa lupain na minsan naming hinamak. At ngayon, ang royal family ng Denmark ay hindi namatay, kundi muling isinilang sa lupain na tinatawag na Pilipinas. Tumagos ang royal plane sa ulap sa ibabaw ng West Philippine Sea. Nakatayo ako sa tabi ng kamahalan sa kanyang pribadong silid. Nakasuot pa rin siya ng puting terno at salakot, ang kanyang kamay ay hawak ang lotus flower na bigay ng bata sa palasyo. Henrik, nagsalita siya nang hindi lumingon. Nagtaka ka na ba kung bakit tayo nakaligtas sa loob ng 1,000 taon? Nagbigay galang ako. Akala ko po dahil tayo ang pinakamodernong royal family. Mahina siyang tumawa. Mali, nakaligtas tayo dahil minahal tayo ng mga tao. Ngunit sa nakalipas na 50 taon, nakalimutan natin kung ano ang kapalit ng pagmamahal. Ngayon, itinuro sa atin ng Pilipinas na ang tunay na pagmamahal ay ang pagiging handang makita ng mamamayan na handa kang mamatay para sa kanila, hindi lang ngumiti sa kanila tuwing pambansang araw. Umiyak ako nang hindi ko namamalayan dahil naunawaan ko agad kung ano ang gagawin niya pagbalik namin sa Copenhagen. Lumapag ang eroplano sa Vongstoft Air Base bandang 6:05 ng umaga, oras doon. Madilim pa rin ang taglamig sa Denmark, ngunit ang naghihintay sa amin ay ang pinakadakilang liwanag sa kasaysayan ng royal family. Ang lahat ng kalsada mula sa airport patungo sa Amalienborg Palace ay puno ng milyon-milyong tao. May hawak na bandila ng Denmark na may dilaw at pulang baw. May hawak silang banner na nakasulat, "Welcome back, Danish Queen." Ang mga bata ay may hawak na drawing ng reyna na nakasuot ng salakot, nakahanay ng mahaba. Ang mga matatanda ay umaawit ng pambansang awit ng may luha. Dahan-dahang dumaan ang royal car sa pulutong. Binuksan ng kamahalan ang bintana ng sasakyan. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at nagbigay galang sa lahat ng nakakita. Umiyak ang buong lungsod. Nang makarating sa palasyo, hindi sumakay ang kamahalan sa golf cart gaya ng dati. Naglakad siya ng nakayapak sa marble courtyard ng palasyo. Napakalamig ng sahig kaya kinailangan kong itaas ang mga paa ko ng papalit-palit. Nagdidigmaan ang mga tao kaya kinailangan ng mga security personnel na buksan ang pinto para makapasok ang lahat sa courtyard. Umakyat ang kamahalan sa balcony ng palasyo na dating pinagpapahayagan ng mga royal address taon-taon.
Itinaas niya ang salakot sa itaas ng kanyang ulo at nagsalita sa boses na umalingaw-ngaw sa buong square. Mahal na mamamayan ng Denmark, akala ko na ang tunay na korona ay ginto at hiyas. Ngunit ang 5 araw sa Pilipinas ay nagturo sa akin na ang pinakadakilang korona ay ang pagmamahal na ibinigay ng mamamayan ng kusa. Huminto siya at inalis ang lahat ng kanyang royal insignia at inilagay sa sahig ng balcony. Mula ngayon, hindi na ako magsususuot ng gintong korona. Isusuot ko lamang ang salakot na ito upang paalalahanan ang sarili ko at ang lahat ng miyembro ng royal family ng Denmark na ang tunay na kadakilaan ay wala sa pagiging nasa itaas ng mamamayan, kundi sa pagiging handang bumaba sa ilalim ng kanilang mga paa upang isang araw, itataas nila tayo sa kanilang balikat ng may pagmamahal. Yumuko siya ng mababa hanggang sa dumikit ang salakot sa malamig na bato. Ang buong square ay tahimik. Pagkatapos, sumabog ang sigaw at palakpakan. Isang batang babae ang tumakbo sa hagdanan ng balcony. May hawak na flower crown na siya mismo ang naghabi at isinuot iyon sa reyna bilang kapalit ng gintong korona. Yumuko siya at hinalikan ang batang babae at nagsalita ng mahina na nakuna ng kamera. Ito ang korona na pinangarap ko sa buong buhay ko. Kinagabihan, naglabas ang kamahalan ng opisyal na decree na nagtatanggal ng lahat ng mararangyang royal cars, pinapalitan ng electric bicycles at electric cars. Binawasan ang budget ng Royal Court ng 40% at inilaan iyon para magtatag ng Salakot Crown Fund upang tulungan ang mga mahihirap na bata at magsasaka sa buong Denmark. Ipinahayag niya na ang lahat ng miyembro ng royal family ay kailangang manirahan kasama ang mamamayan nang hindi bababa sa 1 buwan bawat taon ng walang espesyal na proteksyon. Inanyayahan niya ang President ng Pilipinas na bumisita sa Denmark ng opisyal at sasalubungin niya ito nang nakasuot ng barong Tagalog at salakot. Nakatayo ako, umiiyak ng walang tigil dahil alam ko na hindi ito ang katapusan kundi ang simula ng bagong royal family ng Denmark. Nang gabing iyon, tinawag ako ng kamahalan para sa huling pribadong pakikipagkita. Inabot niya sa akin ang lumang salakot. Henrik, ikaw ang taong naglakbay kasama ko mula sa unang araw. Ang salakot na ito, iyon na. Lumuhod ako upang tanggapin iyon gamit ang 2 kamay. Iingatan ko po ito habang buhay. Have come. Ngumiti siya at sinabi ang pangungusap na nagpaiyak sa akin ng pinakamatindi. Hindi mo na kailangang tawagin akong kamahalan. Tawagin mo na akong kapatid dahil mula ngayon, hindi na tayo reyna at guwardiya. Magkapatid na tayong muling isinilang sa iisang lupain. Yumuko ako at hinagkan ang kanyang mga paa at hinagkan ang salakot sa aking kamay. Dahil ang salakot na ito ay hindi lang sombrero ng magsasaka ng Pilipinas, kundi ang tunay na korona ng pinakadakilang royal family sa mundo, ang royal family na nag-alis ng gintong korona upang isuot ang korona mula sa puso ng mamamayan. At ako, si Henning Laersen, dating hambog na opisyal ng Denmark, ay namatay na ngayon at muling isinilang bilang isang Pilipino na may bagong apelido sa puso, ang nagmamahal sa Pilipinas ng higit sa buhay. 1 taon ang lumipas. Spring ng 2026, Amalienborg Palace. Nakatayo ako sa harap ng cabinet meeting room, nakasuot ng maitim na barong Tagalog na may embroidered na Royal Danish Crown na pinagsama sa monogram ng President. Sa leeg ng barong ay may maliit na pin na hugis salakot. Ang bago kong posisyon ay Special Representative for the Salakot Crown Program. Ang appointment order ay nilagdaan mismo ng kamahalan. Ngayon ang araw ng pagpapahayag ng pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng Royal Family ng Denmark, One Village, One Royal Family Program. Pumasok ang kamahalan sa meeting room. Nakasuot siya ng simpleng puting shirt, jeans at sneakers. Sa kanyang ulo, isang bagong salakot na ipinadala ni Nanay Elena mula sa Baguio noong nakaraang buwan. Lahat ng ministro ay tumayo. Wala nang nangahas na magsuot ng suit at tie. Nagbigay galang muna ang kamahalan sa lahat at nagsimula ng address ng nakangiti. Ngayon, ipapahayag namin na bawat taon, ang lahat ng miyembro ng Royal Family ng Denmark ay kailangang manirahan sa isang nayon sa Pilipinas sa loob ng 1 buwang puno. Walang espesyal na guwardiya, walang mararangyang sasakyan, simpleng damit lang at pusong handang matuto. Tahimik ang meeting room, pagkatapos ay sumabog ang palakpakan. Itinaas ng kalihim ng pananalapi ang kamay niya. Paano po ang budget? Ngumiti ang kamahalan. Ibinenta na namin ang lahat ng royal cars.
Ibinenta namin ang isang royal plane. Ibinenta namin ang 3 reserbang gintong korona sa vault. Ang lahat ng pera ay ginamit para magtatag ng pondo, para magpadala ng mga batang Dane na mag-aral sa Pilipinas at magpadala ng mga batang Pilipino na makita ang tunay na hige sa Denmark. Itinaas ko ang aking kamay. Kapatid, iminumungkahi ko na magtatag tayo ng Salakot School sa Denmark upang turuan ng mga bata na ang pagiging mabuting pinuno ay hindi ang pag-uutos sa iba, kundi ang pagiging huling kumain at ang unang tumulong sa iba. Tumango ang kamahalan. Sang-ayon. Kinagabihan, dinala ako ng kamahalan sa kanyang pribadong silid. Binuksan niya ang isang lumang safe at kinuha ang isang wooden box. Sa loob ay ang original golden crown ng royal family na hindi na isinuot mula noong bumalik siya mula sa Pilipinas. Itinaas niya ang korona at inilagay sa tabi ng lumang salakot na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang taon. Henrik, nakikita mo? Alin sa dalawang ito ang mas mabigat? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Ang salakot po, dahil pasan nito ang pagmamahal ng buong bansa. Ngumiti siya at kinuha ang salakot at isinuot sa akin. Mula ngayon, ikaw ang una sa kasaysayan ng Denmark na pinarangalan na isuot ang korona mula sa reyna nang hindi ka miyembro ng royal family. Lumuhod ako, tumulo ang luha. Hindi po ako karapat-dapat. Itinaas niya ako at niyakap ng mahigpit sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon. Ikaw ang pinakakarapat-dapat. Dahil ikaw ang unang nagbago ng sarili mo upang ang ating royal family ay muling maisilang. And as do, and the stocked. Nang gabing iyon, kumalat ang balita sa buong mundo. Danish Queen, ibinigay ang Salakot Crown sa dating guwardiya. Ipinahayag bilang unang Knight of Humility ng kaharian. Nagsimulang maghabi ng salakot ang mga bata sa Denmark sa buong bansa. Ang lahat ng paaralan ay nagdagdag ng subject na Humility for Society at bawat taon, sa kaarawan ng reyna, hindi nagpapadala ang mga tao ng bulaklak kundi ng salakot na sila mismo ang naghabi. Samantala, bawat umaga, nagigising ako. Nagsusuot ng barong Tagalog, nagsinelas at tumatayo sa harap ng palasyo, nagbibigay galang sa mga taong dumadaan. Sinimulan akong tawagin ng mga Dane na Sir Salakot, ngunit alam ko na ang tunay na karangalan ay wala sa tawag, kundi sa pusong handang magbago. 1 taon ang lumipas. Nakatanggap ako ng liham mula kay Nanay Elena. Mahal na anak na Henrik, ngayong taon, napakaganda ng ani sa Barangay Kalinaw sa bundok. Pinangalanan ng mga tao ang bagong uri ng bigas na Reina Margrethe Rice dahil lumago ito sa putik, ngunit nagbigay ng pinakamabangong at pinakamatamis na butil gaya ng puso ninyo. Natapos kong basahin iyon at nagbigay galang ako sa liham at sa kalangitan dahil alam ko na ang tunay na himala ng buhay ay wala sa pagkuha ng gintong korona kundi sa pagiging handang isakripisyo iyon kapalit ng puso ng mamamayan. At ang pusong iyon ay ibinigay sa akin ng Pilipinas, ibinigay sa aking reyna at ibinigay sa buong royal family ng Denmark magpakailanman. Taong 2030. Summer. Sa Copenhagen ang pinakamainit sa loob ng 1 siglo. Nakatayo ako sa bagong tulay na katatapos lang itayo. Ang opisyal na pangalan, Danish-Philippine Friendship Bridge. Ngunit tinawag ito ng mga tao na Salakot Bridge. Sa gitna ng tulay ay may concrete column na 10 metro ang taas. Sa ibabaw ay may dambuhalang salakot na gawa sa tanso, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ngayon ang opisyal na pagbubukas ng tulay. Ang kamahalan ay dumating ng personal. Nakasuot siya ng barong Tagalog at slacks. Leather sandals mula sa Barangay Kalinaw sa bundok ang suot niya. 86 anyos siya, ngunit matatag pa rin ang katawan niya. Sa tabi niya ay ang kasalukuyang First Lady ng Pilipinas, nakasuot ng matingkad na pulang Danish dress at may flower crown na hinabi ng mga batang Dane. Magkahawak kamay silang dalawa at pinutol ang ribbon na nakatali sa banana fiber at pulang sinulid ng Denmark. Sumigaw ang mga tao sa magkabilang panig. Mabuhay! Long live the Queens! Nakatayo ako sa likod nila. Ngayon, 72 anyos na ako. Puti na ang buhok, ngunit matuwid pa rin ang paglalakad. Sa leeg ng barong ko ay may bagong medal, Knight Protector of the Salakot Crown Forever, bigay ng Reyna ng Denmark, at Lifetime Goodwill Ambassador of the Republic of the Philippines, bigay ng Pangulo ng Pilipinas. Ako ang nag-iisa sa mundo na nakatanggap ng title mula sa 2 bansa ng sabay-sabay. Pagkatapos ng seremonya ng ribbon cutting,
Lumapit sa akin ang kamahalan. Kinuha niya ang lumang salakot na basa sa putik 6 taon na ang nakalipas ang salakot na isinuot niya noong araw na binago niya ang kasaysayan. Inabot niya iyon sa akin. Henrik, ibibigay natin ito sa mundo ngayon. Ngunit bago iyon, gusto kong ibigay ito sa iyo bilang huli. Dahan-dahan akong lumuhod. Bahagyang nanginginig ang aking mga tuhod. Isinuot niya sa akin ang salakot gamit ang 2 kamay. At mahina siyang nagsalita na ako lang ang nakarinig. Ikaw ang nagpalakas ng loob ko para alisin ang gintong korona dahil ikaw ang unang nag-alis ng iyong kahambugan. Salamat, kapatid namin. Yumuko ako at hinagkan ang kanyang mga paa. Ang luha ko ay tumulo sa sahig ng tulay. Pagkatapos ay naglakad siya sa pedestal sa gitna ng tulay. Itinaas niya ang salakot na iyon ng mataas at inilagay sa glass case na inihanda. Ang sign sa ibaba ay nakasulat sa Danish. Ang tunay na korona ay wala sa ulo kundi nakatago sa puso ng mamamayan. At sa Tagalog, ang pinakadakilang korona ay ang pagmamahal na ibinigay ng mamamayan ng kusa. Malakas ang hangin. Dahan-dahang umikot ang salakot sa glass case na para bang kumakaway sa paalam. Kinagabihan, naglakad ako pabalik sa bahay sakay ng electric train gaya ng dati. Ang bago kong tahanan ay isang maliit na apartment sa Norebro sa tabi ng isang Pilipinong nag-aaral ng master's degree. Binuksan ko ang pinto. May isang larawan lang sa dingding. Ang reyna ng Denmark na nakaluhod sa putik na palayan, basa ang damit, yumayakap kay Nanay Elena. Sa ilalim ng larawan ay may mensahe na nakasulat kamay. Para kay Henrik, ang taong nagpabalik sa akin sa pagiging tao. Nagbibigay galang ako sa larawan gabi-gabi at umupo ako para sumulat ng huling liham sa aking anak at mga apo. Mahal kong mga anak at apo. Kung isang araw ay itanong sa inyo ng mundo kung sino ang pinakadakilang royal family sa kasaysayan, sagutin nyo, sila ang royal family na dating may gintong korona, ngunit inalis iyon upang isuot ang korona na gawa sa dayami. At ang royal family na iyon ay muling isinilang noong ika-19 ng Nobyembre, 2025, sa lupain na tinatawag na Pilipinas. May pagmamahal mula kay Lolo Henrik Laersen, ang Knight of the Salakot Forever. Isinara ko ang liham at tumingin sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Copenhagen ay kulay kahel, ngunit sa puso ko, naririnig ko pa rin ang tunog ng ulan sa Baguio, naririnig ang sigaw ng mga bata na mabuhay ang reyna at naamoy ang putik mula sa palayan ng Barangay Kalinaw sa bundok. Itinaas ko ang aking kamay sa kalangitan at mahinang bumulong. Salamat Pilipinas sa pagpapatay sa aking kahambugan at sa muling pagsilang sa akin sa pagmamahal. It's a lifetone you known. Mahinang humihip ang hangin na para bang sumasagot ang lupain ng Pilipinas. Maligayang pagbalik sa bahay, magpakailanman.